Ang The 48 Laws of Power ni Robert Greene ay isang aklat na tumutulong sa sarili na naglalaman ng 48 na mga batas na naglalayong makamit, mapanatili, at gamitin ito sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ito ay naging isang bestseller at bumenta ng higit sa 1.2 milyong kopya sa Estados Unidos mula nang ilabas ito noong taong 1999. Sa video na ito, hihimayin natin ang world-famous na librong The 48 Laws of Power ni Robert Greene, pero gagawin nating swak sa ating kulturang Pilipino at sa ating pang-araw-araw na pakikipagsapalaran. Ang mga aral na ito ang magsisilbing sikretong sandata mo sa iyong career, negosyo, at sa pagpapalago ng iyong ipon at yaman. Napakahalaga na panoorin mo ang bawat chapter at huwag kang aalis dahil sa dulo ng video na ito. Tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na siyang magbubuklod sa lahat ng batas na ito para sa iyong tuluyang pag-asenso. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ang video natin ito. Dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Chapter 1. Ang sining ng pagpapakumbaba at pag-iingat sa taas ng posisyon. Sa mundong ginagalawan natin mga ka-daily, napakahalaga na alam natin kung paano makisama lalo na sa mga taong nasa itaas natin tulad ng ating mga boss o manager sa trabaho. Ang unang aral na dapat nating tandaan ay ang huwag na huwag nating sasapawan ang ating mga nakatataas dahil ang insecurity ay isang malakas na emosyon na pwedeng sumira sa ating career. Kapag masyado nating ipinakita na mas magaling tayo o mas marami tayong alam kaysa sa ating amo, natural lang na makaramdam sila ng banta sa kanilang posisyon at baka maging dahilan pa ito para tayo ay pag-initan o harangan sa ating promotion. Ang diskarte rito ay hayaan silang magningning at magmukhang mas matalino sa harap ng ibang tao habang tayo ay tahimik lang na gumagawa ng ating resulta dahil sa huli ay mas magiging kampante sila sa atin at mas madali tayong makakakuha ng pabor mula sa kanila. Isipin mo na lang na parang sa basketball, hindi mo kailangang palaging ikaw ang umiscore kung ang goal mo ay manalo ang team at mapansin ka ng coach bilang isang player na mapagkakatiwalaan at hindi pasikat. Sa ganitong paraan, mas mapoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa mga politika sa opisina at mas mabilis mong maaabot ang iyong sariling mga pangarap nang walang humaharang sa iyong daan. Dahil akala nila ay wala kang balak na palitan sila sa kanilang kinalalagyan. Pagdating naman sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao, kailangan nating maging maingat sa sobrang pagtitiwala lalo na sa ating mga kaibigan pagdating sa usapang negosyo o mabibigat na responsibilidad. Madalas kasi na dahil sa sobrang lapit natin sa kanila ay nagkakaroon ng inggit o kaya naman ay nagiging kampante sila na hindi na nila kailangang galingan dahil alam nilang kaibigan naman tayo. Mas mainam pa minsan na kumuha ng taong dati nating nakalaban o hindi masyadong kakilala dahil mas pagsisikapan nilang patunayan ang kanilang katapatan at husay sa atin para lang mabura ang ating duda sa kanila. Sa kulturang Pinoy, madalas tayong madalas sa pakikisama pero tandaan niyo mga ka-daily na ang sobrang tiwala ay pwedeng maging mitya ng ating pagbagsak kung hindi natin babantayan ang ating mga likuran. Hindi naman sa pagiging masama ang loob, pero kailangan nating matutunan ang balanse ng pagiging mabuti at pagiging matalino sa pagpili ng mga taong bibigyan natin ng malaking papel sa ating buhay at kabuhayan. Kapag alam mong may kailangang patunayan ng isang tao sa iyo, mas magiging maayos ang trabaho at mas maiiwasan ang mga drama na karaniwang sumisira sa pagkakaibigan kapag hinaluan na ito ng usaping pera o kapangyarihan. Isa pang mahalagang diskarte ay ang pagiging misteryoso pagdating sa iyong mga susunod na hakbang o ang tinatawag nating concealment of intentions para hindi ka madaling mabasa ng iba. Marami sa atin ang mahilig mag-post sa social media tungkol sa ating mga plano o susunod na bibilhin. Pero ang totoo ay mas ligtas
kung mananatiling tahimik hanggang sa makuha na natin ang tagumpay. Kapag alam ng lahat ang iyong balak, binibigyan mo sila ng pagkakataon na gawan ka ng hadlang o kaya ay unahan ka sa iyong mga diskarte. Kaya mas mabuting hayaan silang manghula kung ano ba talaga ang susunod mong gagawin. Hindi kailangang maging sinungaling, pero kailangan mong maging tuso sa pagpapakita ng impormasyon na akala nila ay iyon na ang buong katotohanan habang ikaw ay may ibang nilulutong plano sa likod. Ang pagiging tahimik tungkol sa iyong mga goals ay hindi lamang proteksyon, kundi paraan din para mas maging focused ka sa paggawa kaysa sa pagsasalita dahil ang ingay ay madalas na nakakaubos lang ng enerhiya. Sa huli, mas masarap ang pakiramdam na magugulat na lang ang mga tao sa iyong tagumpay kaysa sa marami kang sinabi pero wala ka namang napatunayan dahil nalaman na ng iba ang iyong sikreto bago mo pa ito nagawa. Huwag din nating kalilimutan ang kapangyarihan ng pananahimik dahil kapag mas marami tayong sinasabi, ay mas nagmumukha tayong ordinaryo at mas malaki ang posibilidad na makapagsalita tayo ng mga bagay na pagsisisihan natin sa huli. Ang mga taong may tunay na kapangyarihan ay tipid magsalita dahil bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay may bigat at pinag-iisipan ng maigi para hindi sila mahanapan ng butas ng kanilang mga kaaway. Kapag madaldal ka ay madali kang mababasa at malalaman ng mga tao ang iyong mga kahinaan pati na ang iyong mga limitasyon, kaya mas mainam na makinig na lang muna at hayaan ang iba na magsalita ng magsalita. Sa pagmamasid ay mas marami kang matututunan tungkol sa karakter ng iyong mga kasama at magagamit mo ang impormasyong iyon para sa iyong ikabubuti sa tamang panahon at pagkakataon. Tandaan niyo mga ka-daily na ang katahimikan ay hindi nangangahulugang wala kang alam, kundi ito ay isang paraan ng pagpapakita ng kontrol sa iyong sarili at sa sitwasyong iyong kinakaharap. Ang mga pinakarespetadong tao ay iyong mga hindi kailangang sumigaw para pakinggan, kundi iyong mga kapag nagsalita na ay talagang tumatagos sa puso at isipan ng lahat dahil alam ng lahat na may katuturan ang bawat letra na kanilang binibitawan. Higit sa lahat, kailangan nating pangalagaan ang ating reputasyon dahil ito ang nagsisilbing pundasyon ng ating pagkatao sa mata ng lipunan at ito ang magdidikta kung paano tayo itatrato ng mga tao sa paligid natin. Sa Pilipinas, napakahalaga ng ating pangalan at kapag nasira ito ay napakahirap na itong ibalik. Kaya dapat ay protektahan natin ito na parang isang mahalagang kayamanan sa lahat ng oras. Ang isang malinis na reputation ay pwedeng magbukas ng maraming pinto para sa atin kahit wala tayong masyadong pera, habang ang isang masamang record ay pwedeng humilat sa atin pababa kahit gaano pa tayo katalino. Matuto tayong maging consistent sa ating mga kilos at panindigan ang ating mga salita para magkaroon ng tiwala sa atin ang ating mga kapwa at maging huwaran tayo sa ating komunidad. Kapag alam ng mga tao na ikaw ay tapat at may prinsipyo, sila na mismo ang gagawa ng paraan para tulungan ka sa iyong mga adikain at ipagtatanggol ka nila kahit wala ka sa kanilang harapan. Ang reputation ay hindi lang tungkol sa pagpapakitang tao, kundi ito ay ang kabuuan ng iyong mga ginawa at desisyon sa buhay na nag-iwan ng marka sa mga taong nakasalamuha mo, kaya huwag mo itong sasayangin sa mga panandaliang sarap o maling gawain. Chapter 2: Ang diskarte sa atensyon at pag-iwas sa mga negatibong tao. Sa puntong ito mga ka-daily, dapat nating maunawaan na ang pagkuha ng atensyon ay hindi lamang tungkol sa pagiging maingay, kundi sa paggawa ng paraan para hindi ka mabaliwala sa isang mataong lugar o sa isang kompetitibong industriya. Sa Law No. 6, itinuturo sa atin na ang lahat ng bagay sa mundo ay hinuhusgahan base sa kanilang hitsura, kaya ang pagiging invisible o ang hindi mapansin ay itinuturing na isang malaking pagkatalo. Huwag kang matakot na maging sentro ng usap-usapan o gumawa ng ingay basta't kontrolado mo ang naratibo dahil ang atensyon ay nagsisilbing magnet para sa mga oportunidad at koneksyon na kailangan mo sa iyong pag-asenso.
Marami sa ating mga Pilipino ang naturuan na maging mahinhin o mapagkumbaba sa lahat ng oras, pero sa usapin ng kapangyarihan at negosyo, kailangan mong matutunan kung kailan mo ilalabas ang iyong kislap para malaman ng lahat na ikaw ay nandyan. Isipin mo na lang ang mga sikat na personalidad na kahit may mga kontrobersya ay lalong sumisikat dahil alam nila kung paano paikutin ang mata ng publiko patungo sa kanila habang ginagamit ito para sa kanilang sariling pakinabang. Ang mahalaga ay manatili kang kakaiba at hindi basta-basta nakakalimutan dahil ang taong laging nasa isip ng iba ay ang taong may kakayahang magdikta ng susunod na mangyayari sa kanyang kapaligiran. Ang susunod na aral na kailangan nating pag-isipan ay ang Law Number 7, kung saan sinasabing mas matalino ang gumamit ng galing at talino ng ibang tao para sa iyong sariling layunin, habang ikaw ang nakakakuha ng papuri. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging madaya, kundi ito ay tungkol sa efficiency at pagiging isang mahusay na leader na alam kung paano i-delegate ang mga gawain sa mga eksperto sa bawat larangan. Sa halip na ubusin mo ang iyong oras sa pag-aaral ng bawat detalye ng isang bagay na pwede namang gawin ng iba, mas mabuting ikaw ang magsilbing utak na nagpapatakbo ng buong operasyon habang sila ang gumagawa ng manual labor. Maraming matagumpay na negosyante ang hindi naman marunong mag-code o mag-build ng hardware, pero sila ang may-ari ng pinakamalalaking kumpanya sa mundo dahil alam nila kung paano kumuha ng tamang tao. Ang iyong oras ay limitado mga ka-daily, kaya huwag mong sayangin ito sa mga bagay na kaya namang gawin ng iba ng mas mabilis at mas mahusay kaysa sa iyo. Sa huli, ang mahalaga ay ang resulta ng proyekto at ang katotohanan na ikaw ang nagbigay ng direksyon at nagbuo ng vision para maging matagumpay ang lahat ng inyong pinaghirapan bilang isang team. Pagdating naman sa pakikitungo sa iyong mga kliyente o mga katrabaho, tandaan mo ang Law Number 8 na nagsasabing mas maganda kung ang ibang tao ang lalapit sa iyo sa halip na ikaw ang laging humahabol sa kanila. Kapag ikaw ang nag-e-effort na pilitin ng isang tao na makipag-deal sa iyo, nawawalan ka ng leverage o kapangyarihan dahil ipinapakita mo na mas kailangan mo sila kaysa sa kailangan kanila. Ang tunay na diskarte ay ang paglalagay ng pain or incentives na magtutulak sa kanila na kumatok sa iyong pintuan para humingi ng tulong o makipag-partner sa iyong mga adikain. Sa ganitong paraan, ikaw ang may hawak ng alas at ikaw ang makakapag-demand ng mga kondisyon na pabor sa iyo dahil sila ang pumasok sa iyong teritoryo at humingi ng iyong oras. Isipin mo na parang sa panliligaw o sa paghahanap ng trabaho, mas may value ka kapag alam nilang marami kang options at ikaw ang hinahanap-hanap ng lahat dahil sa iyong pambihirang husay at kakayahan. Huwag mong ibigay ang lahat ng iyong energy sa paghabol dahil ang mga taong laging tumatakbo ay madalas na napapagod lang ng walang nararating habang ang mga marunong maghintay at mang-akit ay nakukuha ang lahat ng walang hirap. Sa Law Number 9, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagkilos kaysa sa pakikipagtalo sa pamamagitan ng matatamis na salita dahil ang mga tao ay mas naniniwala sa kanilang nakikita kaysa sa kanilang naririnig. Napakaraming oras ang nasasayang natin sa pakikipag-debate sa social media o sa mga diskusyon sa opisina na wala namang nararating kundi ang pagkasira lang ng relasyon at pag-init ng ulo ng bawat isa. Ang tunay na panalo ay iyong nakukuha mo sa pamamagitan ng iyong mga nagawa at tagumpay na hindi na kailangan pang ipaliwanag dahil ang ebidensya ay sapat na para patahimikin ang iyong mga kritiko. Kapag may nagsabi sa iyo na hindi mo kaya ang isang bagay, huwag kang sumagot kundi gawin mo ito ng buong husay hanggang sa sila na mismo ang mapahiya sa kanilang mga sinabi laban sa iyo. Ang mga salita ay madaling kalimutan at madalas na nagdudulot lang ng hinanakit, pero ang mga konkretong resulta ay mananatili at magsisilbing basehan ng iyong tunay na halaga bilang isang tao. Kaya naman mga ka-daily, mas piliin nating maging tahimik na trabahador na may malalaking resulta kaysa maging maingay na tao na puro plano lang, pero wala namang nagagawa sa totoong buhay.
Panghuli para sa kabanatang ito ay ang Law number 10 na isa sa pinaka-importante para sa iyong mental health at pag-asenso, at ito ay ang pag-iwas sa mga taong malas o laging may dalang negatibong enerhiya. Ang emosyon at kapalaran ng isang tao ay nakakahawa, kaya kung palagi kang sumasama sa mga taong laging problemado, reklamador, at walang ginawa kundi hilahin ng iba pababa, sigurado na mahahawa ka rin sa kanilang kalagayan. Marami sa atin ang may mga kaibigan na parang laging biktima ng mundo, pero kung titingnan mo ng maigi, ay sila rin naman ang gumagawa ng sarili nilang kapahamakan dahil sa kanilang maling desisyon. Ang kailangan mong gawin ay humanap ng mga taong masaya, matagumpay, at may positibong pananaw sa buhay para ang kanilang swerte at inspirasyon ang humawa sa iyo sa araw-araw. Huwag kang makonsensya na lumayo sa mga taong nagiging pabigat lang sa iyong pag-unlad dahil ang iyong kinabukasan ay nakasalalay sa kalidad ng mga taong pinapapasok mo sa iyong inner circle. Tandaan niyo mga ka-daily na ang buhay ay masyadong maikli para ubusin ang iyong lakas sa pagliligtas sa mga taong ayaw naman talagang magpaligtas at mas gustong manatili sa hirap at lungkot. Chapter 3. Paghawak sa emosyon at impormasyon para sa pag-asenso. Sa ikatlong kabanata ng ating paglalakbay mga ka-daily, tatalakayin natin ang Law number 11 na nagtuturo kung paano mo gagawing depende ang mga tao sa iyong galing at serbisyo. Napakahalaga sa trabaho o negosyo na ikaw ang nagiging susi sa isang mahalagang proseso na hindi basta-basta kayang gawin ng kahit sino dahil ito ang iyong magiging security sa lahat ng oras. Kapag alam ng iyong mga kasama o ng iyong boss na mawawala ang balanse ng kumpanya, kapag wala ka, mas magiging maingat sila sa pagtrato sa iyo at mas malaki ang laban mo para sa mas mataas na sahod o benepisyo. Huwag mong ituro ang lahat ng iyong sikreto sa iyong mga katrabaho dahil ang taong sobrang daling palitan ay ang taong unang natatanggal kapag nagkaroon ng krisis o bawas tao sa opisina. Ang pagiging indispensable ay hindi tungkol sa pagiging madamot sa kaalaman, kundi tungkol sa pagpapanatili ng iyong value at pagiging tanging tao na may hawak ng solusyon sa mga malalaking problema. Isipin mo na ikaw ang kailangang hanapin tuwing may emergency dahil ikaw lang ang nakakaalam kung paano ayusin ang situation, kaya sa huli ay ikaw ang laging panalo sa usapan. Pagdating naman sa pakikitungo sa mga taong hindi mo pa gaanong kakilala, gamitin mo ang Law number 12 kung saan gagamit ka ng strategic generosity o selective honesty para makuha ang kanilang tiwala. Ang isang tapat na gawa o isang maliit na pabor na ibinigay mo ng kusa ay sapat na para buksan ang pintuan ng puso ng isang tao at mapababa ang kanilang depensa laban sa iyo. Maraming tao ang natural na mapaghinala lalo na sa usapang pera, kaya ang pagpapakita ng konting kabutihan sa simula ay parang isang Trojan horse na nagpapahintulot sa iyo na makapasok sa kanilang mundo nang walang pag-aalinlangan. Kapag nakuha mo na ang kanilang kumpiyansa, mas madali mo nang magagawa ang iyong mga susunod na plano dahil hindi na nila iisiping may iba kang motibo sa likod ng iyong mga aksyon. Tandaan niyo mga ka-daily na ang pagiging mabuti ay isang mabisang tool para sa diplomasya basta't alam mo kung kailan at kanino ito dapat ibigay para hindi ka naman masamantala ng iba. Ang tamang timpla ng pagiging tapat at pagiging tuso ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na paikutin ang sitwasyon sa paraang pabor sa iyong mga pangarap at adhikain. Sa Law number 13, ituturo sa atin na kapag humihingi ka ng tulong sa ibang tao, ay huwag kang aasa sa kanilang awa o sa kanilang utang na loob sa iyo noong unang panahon. Ang mga tao ay mas motivated na kumilos kapag alam nilang may mapapala silang benepisyo o profit mula sa pagtulong sa iyo, kaya laging i-highlight kung ano ang magiging panalo nila sa transaksyon. Marami sa ating mga Pinoy ang mahilig manumbat ng mga nakaraang pabor, pero sa mundo ng kapangyarihan,
Ang nakaraan ay mabilis makalimutan at ang tanging mahalaga ay ang kasalukuyang interes ng bawat isa. Sa susunod na magpipitch ka ng idea o hihingi ng suporta sa isang tao, ipakita mo agad ang return on investment o kung paano mapapabilis ang kanilang sariling tagumpay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iyo. Kapag nakita nila na ang tagumpay mo ay tagumpay din nila, mas magiging mabilis at masigasig ang kanilang pag-oo sa iyong mga hiling ng walang halong pag-aalinlangan. Ang pag-apela sa self-interest ay ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng tapat na kakampi dahil ang lahat ng tao ay natural na naghahanap ng paraan para mapabuti ang kanilang sariling kalagayan sa buhay. Ang law number 14 naman ay tungkol sa pagiging isang mahusay na tagamasid o ang pagpanggap na kaibigan habang nagtatrabaho bilang isang espiya para makakuha ng mahahalagang impormasyon. Hindi ito tungkol sa pagiging traidor, kundi tungkol sa sining ng pakikinig at pag-obserba sa mga maliliit na detalye na hindi sinasadyang naibibigay ng mga tao sa isang kaswal na usapan. Sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga indirect questions at pagpapakita ng interes sa kanilang mga kwento, matututuhan mo ang kanilang mga takot, pangarap, at maging ang kanilang mga lihim na plano na pwedeng maging bentahe para sa iyo. Maraming impormasyon ang pwedeng makuha sa mga social gatherings o sa mga simpleng kape-kape sa opisina, kaya huwag kang maging maingay tungkol sa sarili mong buhay at mas piliin mong hayaan silang magsalita. Kapag alam mo ang iniisip ng iyong kalaban o ng iyong partner, mas madali mong mahuhulaan ang kanilang susunod na hakbang at makakagawa ka ng mas matalinong desisyon bago pa sila makakilos. Ang impormasyon ay kapangyarihan mga ka-daily at ang taong pinakamaraming alam tungkol sa kanyang paligid ang siyang laging may kontrol sa kinalabasan ng anumang laban o negosyasyon. Panghuli para sa kabanatang ito ay ang Law number 15 na nagsasabing kailangan mong durugin ng lubusan ang iyong kaaway kung talagang gusto mong matapos na ang gulo at hindi ka na nila mabalikan pa. Ang pag-iwan ng kahit kaunting puwang o ang pagpapakita ng awa sa kalagitnaan ng laban ay pwedeng maging mitya ng iyong kapahamakan sa hinaharap dahil ang isang sugatang kalaban ay laging naghahanap ng pagkakataong makaganti. Sa mundo ng seryosong kompetisyon, ang pagiging half-hearted ay mapanganib, kaya kung kailangan mong pumasok sa isang labanan, ay siguraduhin mong itotodo mo ang iyong lakas para hindi na sila makabangon pa. Hindi ito tungkol sa pagiging malupit ng walang dahilan, kundi tungkol sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mahabang panahon sa pamamagitan ng pagtanggal sa anumang banta sa iyong seguridad at katahimikan. Maraming leader sa kasaysayan ang bumagsak dahil naging malambot sila sa kanilang mga kaaway. Sa huling sandali, kaya huwag mong hayaang mangyari iyon sa iyong sariling buhay at career. Kapag natapos mo na ang laban ng maayos at walang naiwang bakas ng panganib, mas makakapag-focus ka na sa pagbuo ng iyong yaman at sa pag-aalaga sa iyong pamilya nang walang inaalalang kaaway sa iyong likuran. Chapter 4: Ang kapangyarihan ng pagkilos at pag-iingat sa sariling halaga. Sa ika-4 na kabanata ng ating talakayan mga ka-daily, ituturo sa atin ng Law number 16 ang konsepto ng scarcity o ang paggamit ng iyong pagkawala para lalong tumaas ang respeto sa iyo. Napansin niyo ba na kapag ang isang bagay ay laging nandyan at madaling makuha, unti-unti itong nawawalan ng halaga sa mata ng mga tao dahil nagiging common na lang ito sa kanilang paningin. Ganoon din sa ating pakikipagkapwa-tao. Kapag masyado kang available at laging sumasama sa lahat ng aya, nababawasan ang iyong prestige at hindi ka na gaanong pinapahalagahan ng iyong mga kaibigan o katrabaho. Ang diskarte rito ay matutong humindi at lumayo paminsan-minsan para hanapin nila ang iyong presensya at ma-realize nila kung gaano kakahalaga sa kanilang grupo o organisasyon. Sa pag-alis mo sa eksena ng panandalian, lumilikha ka ng usap-usapan
at mas lalong tumitindi ang kuryosidad nila sa iyo, kaya pagbalik mo ay mas mataas na ang iyong value. Tandaan nyo na ang mga mamahaling hiyas ay mahal dahil mahirap silang mahanap, kaya huwag mong hayaan na maging parang hangin ka na lang na laging nandyan pero hindi na napapansin ng lahat. Pagdating naman sa iyong mga galaw sa buhay, napakahalaga ng Law number 17 na nagsasabing panatilihin ang pagiging unpredictable para hindi ka basta-basta magapi ng iyong mga kalaban. Ang tao ay natural na naghahanap ng pattern sa kilos ng iba para makaramdam sila ng control at para malaman nila kung ano ang susunod mong gagawin bago mo pa ito simulan. Kapag masyado kang predictable, madali kang gawa ng counter move o kaya ay madali kang mababasa sa mga negotiation, kaya mas mabuting ibahin mo ang iyong routine paminsan-minsan. Huwag mong ipakita ang lahat ng iyong diskarte sa isang bagsakan at hayaan silang mangapa kung ano ba talaga ang susunod mong plano sa iyong career o sa iyong mga investment. Sa pagiging unpredictable, binibigyan mo ang iyong sarili ng space para makagalaw ng malaya habang ang iba ay busy sa pag-aanalista sa iyong mga nakalipas na kilos na wala na palang kinalaman sa kasalukuyan. Ang misteryong ito ang magsisilbing proteksyon mo para hindi ka malagay sa alanganin at para laging ikaw ang may hawak ng momentum sa anumang sitwasyon na iyong papasukin. Sa Law number 18, pinaaalalahanan tayo na huwag magtatayo ng mga pader o ihihiwalay ang sarili sa mundo dahil ang isolation ay mas mapanganib kaysa sa pakikihalubilo. Marami sa atin kapag nagtatagumpay na ay gustong mapag-isa para protektahan ang kanilang yaman, pero ang totoo ay mas nagiging bulag ka sa mga panganib kapag wala kang balita sa labas. Ang information ay nanggagaling sa mga tao, kaya kailangan mong manatiling konektado sa iyong komunidad para malaman mo ang mga bagong trends, mga banta, at mga oportunidad na darating. Ang pagiging lone wolf ay parang pagkulong sa sarili sa isang kwarto na walang bintana. Hindi mo alam kung may sunog na pala sa labas hanggang sa huli na ang lahat para makatakas ka. Mas mabuting mapalibutan ka ng iba't ibang uri ng tao dahil sila ang magsisilbing mga mata at tainga mo sa mga lugar na hindi mo direktang napupuntahan o nakikita. Ang kapangyarihan ay lumalago sa pamamagitan ng social interaction, kaya huwag mong hayaan na ang takot o ang sobrang pag-iingat ang maglayo sa iyo sa mga tao na pwedeng makatulong sa iyong pag-asenso. Napakahalaga rin na alamin mo kung sino ang iyong kinakausap o kinakalaban ayon sa Law number 19 para hindi ka makagawa ng pagkakamali na pagsisisihan mo habang buhay. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang reaksyon. May mga taong madaling makalimot pero may mga tao ring napakamapaghiganti at hindi titigil hanggat hindi ka nila napapabagsak dahil sa isang maliit na pagkakamali. Bago ka magbiro o magbitaw ng matatalim na salita, siguraduhin mong kilala mo ang karakter ng iyong kausap para hindi mo matamaan ang kanilang ego o ang kanilang hidden insecurities. Maraming tao ang mukhang ordinaryo lang pero may malalakas na koneksyon, o kaya naman ay may matinding impluensya na pwedeng sumira sa iyong reputation sa isang iglap lang. Ang pag-aaral sa sikolohiya ng bawat tao na iyong nakakasalamuha ay isang kasanayan na magliligtas sa iyo sa maraming gulo at magbibigay sa iyo ng kakayahang makuha ang kanilang suporta nang hindi sila nasasaktan. Huwag kang maging kampante na mabait ang lahat dahil sa likod ng bawat ngiti ay may iba't ibang kwento at ugali na kailangan mong respetuhin at intindihin para sa iyong sariling at seguridad. Panghuli para sa chapter na ito ay ang Law number 20 na nagsasabing huwag kang papasakal o kakampi agad sa kahit kaninong grupo o tao para manatili ang iyong kalayaan. Kapag agad kang kumampi sa isang panig, nagiging limitado ang iyong mga choices at nagiging kaaway mo na rin ang mga kaaway ng iyong kinampihan kahit wala ka namang kinalaman sa kanila. Ang pagiging neutral o ang pagpapanatili ng iyong independence ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na maging mediator o ang taong nililigawan ng magkabilang panig
para makuha ang iyong suporta. Habang ang iba ay nag-aaway-away at nag-uubusan ng lakas, ikaw ay nananatiling matatag at nag-o-observe lang hanggang sa dumating ang tamang panahon na ikaw na ang magdidikta ng panalo. Ang taong hindi nakatali sa kahit kanino ay ang taong may pinakamaraming option sa buhay at siya ang may kakayahang pumili ng pinakamagandang deal na pabor sa kanyang sariling interes. Tandaan nyo mga ka-daily na ang loyalty ay maganda, pero ang bulag na pagsunod ay pwedeng maging tanikala na pipigil sa iyong paglipad patungo sa mas malalaking pangarap na ikaw lang ang makakaabot. Chapter 5: Ang sining ng paglalaro sa isipan ng iba at pagbuo ng pagkatao. Sa ikalimang kabanata ng ating serye mga ka-daily, tatalakayin natin ang Law number 21 na medyo tuso pero napakabisang diskarte lalo na sa negosasyon. At ito ay ang pagkunwaring mas slow o hindi gaanong matalino kaysa sa iyong kausap. Kapag ipinaramdam mo sa isang tao na mas magaling siya o mas marami siyang alam, natural na bumababa ang kanyang depensa at nagiging kampante siya sa harap mo dahil hindi kanya nakikita bilang banta. Maraming tao ang may malaking ego at gustong-gusto nilang sila ang bida sa usapan kaya hayaan mo silang maniwala na sila ang may kontrol habang ikaw naman ay tahimik na nagmamasid at kumukuha ng impormasyon. Sa pagpapakumbaba ng iyong talino, mas madali mong mahuhuli ang kanilang mga totoong motibo at mas madali mong mapapaikot ang sitwasyon sa huli nang hindi nila namamalayan na ikaw pala ang tunay na mastermind. Ang pagiging underestimated ay isang malakas na sandata dahil binibigyan ka nito ng elemento ng sorpresa kapag dumating na ang oras na kailangan mo nang ipakita ang iyong tunay na galing at husay sa pagpapasya. Pagdating naman sa mga pagkakataong tila dehado ka na o talo ka sa isang labanan, gamitin mo ang Law number 22 na tungkol sa pagsuko bilang isang estratehiya sa halip na lumaban hanggang kamatayan. Ang pagsuko sa tamang oras ay hindi nangangahulugang mahina ka, kundi ito ay paraan para hindi ka tuluyang madurog at para makapag-ipon ka pa ng lakas para sa susunod na round ng buhay. Kapag ipinakita mo na sumusuko ka na, nawawalan ng dahilan ang iyong kalaban, nasaktan ka palalo at binibigyan mo ang iyong sarili ng panahon na pag-isipan ang iyong mga pagkakamali at bumuo ng mas matinding plano. Sa kasaysayan, maraming maliliit na bansa ang sumuko muna sa mga mananakop para mapanatili ang kanilang kultura at yaman hanggang sa dumating ang pagkakataon na sila naman ang naging malakas. Huwag mong hayaan na ang iyong pride ang maging dahilan ng iyong tuluyang pagbagsak dahil ang tunay na matalino ay alam kung kailan dapat umatras para lang makasulong ng mas malayo sa hinaharap. Sa Law number 23, binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-concentrate ng iyong lakas sa iisang direksyon sa halip na hatiin ito sa napakaraming maliliit na bagay. Marami sa ating mga ka-daily ang gustong gawin ang lahat ng sabay-sabay, magnegosyo, mag-aral, at magkaroon ng iba't ibang side hustles. Pero sa huli ay wala tayong natatapos na maayos dahil masyadong kalat ang ating atensyon. Mas mabilis kang uunlad kung itotodo mo ang lahat ng iyong resources, oras, at talino sa isang main goal na alam mong magbibigay sa iyo ng pinakamalaking resulta sa mahabang panahon. Parang sa pagmimina, mas makakakuha ka ng ginto kung maghuhukay ka ng malalim sa isang lugar kaysa sa maghukay ka ng mababaw sa iba't ibang parte ng lupa. Ang pagiging master sa isang larangan ay mas may halaga at mas nagbibigay ng kapangyarihan kaysa sa pagiging jack of all trades na wala namang sapat na lalim ang kaalaman. Ang Law number 24 naman ay tungkol sa pagiging isang perfect courtier o ang taong marunong sumayaw sa musika ng lipunan at marunong makisama sa lahat ng uri ng tao ng may class. Ang isang mahusay na courtier ay alam kung kailan dapat magbigay ng papuri, kailan dapat manahimik, at kung paano gagamitin ang kanyang impluensya nang hindi nagmumukhang mapang-abuso o mayabang. Sa ating modernong panahon, ito ay ang sining ng networking
at public relations kung saan ang iyong kakayahang magustuhan ng iba ang magiging susi mo sa mga saradong pintuan. Huwag kang maging masyadong direkta o agresibo sa iyong mga hangarin, kundi matutong gumamit ng diplomasya at tamang timing para makuha ang loob ng mga taong makakatulong sa iyo. Ang taong marunong makibagay sa kultura ng kumpanya o ng komunidad ay ang taong laging nabibigyan ng pagkakataon na mamuno dahil komportable ang lahat sa kanyang presensya at liderato. Panghuli para sa chapter na ito ay ang Law number 25 na nag-uutos sa iyo na muling buuin ang iyong sarili at huwag hayaang ang ibang tao ang magbigay ng label sa iyong pagkatao. Marami sa atin ang nakakulong sa kung ano ang tingin sa atin ng ating pamilya, mga dating kaklase o mga katrabaho, pero may kapangyarihan kang baguhin ang iyong image anumang oras mo gustuhin. Maging aktor sa sarili mong buhay. Piliin mo ang mga katangiang gusto mong makita ng mundo at sanayin mo ang iyong sarili na maging ganoong klaseng tao hanggang sa ito na ang maging realidad mo. Ang pagbuo ng sariling brand ay napakahalaga lalo na kung gusto mong maging matagumpay sa negosyo o sa career, dahil ang mga tao ay sumusunod sa mga leader na may malinaw at malakas na karakter. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa iyong nakaraan dahil bawat araw ay isang pagkakataon para maging mas mabuting version ng iyong sarili na may mas malaking pangarap at mas matatag na paninindigan. Chapter 6: Strategy sa pagpapatakbo at pagplano ng tagumpay. Sa ika-6 na kabanata ng ating talakayan mga ka-daily, ituturo sa atin ng Law number 26 ang kahalagahan ng pagpapanatili ng malinis na kamay o ang pag-iwas na madikitan ng anumang dumi o kontrobersya. Sa mundo ng negosyo at kapangyarihan, hindi maiiwasan na may mga kailangang gawin na hindi magugustuhan ng lahat, kaya mas matalino kung meron kang ibang tao o fall guy na gagawa ng mga maseselang hakbang para sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagiging masama, kundi tungkol sa pagprotekta sa iyong imahe bilang isang leader na disente at mapagkakatiwalaan sa mata ng publiko at ng iyong mga tauhan. Kapag ang isang pagkakamali ay nangyari, dapat ay meron kang buffer o protection para hindi direktang tumama sa iyo ang sisi at hindi masira ang iyong pinaghirapang reputation. Ang isang matalinong diskarte ay ang paggamit ng mga cat's paw o mga taong handang sumalo ng bala para sa iyo habang nananatili kang malinis at kagalang-galang sa paningin ng marami. Pagdating naman sa pagkuha ng mga tagasunod o loyal na supporters, gamitin mo ang Law number 27 na tungkol sa pagsakay sa pangangailangan ng tao na maniwala sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Ang mga tao ay laging naghahanap ng pag-asa, ng isang leader o ng isang sistema na magbibigay ng kahulugan sa kanilang buhay, kaya dapat mong matutunan kung paano maging simbolo ng kanilang mga pangarap. Sa pagbuo ng iyong cult-like following, gumamit ka ng mga simpleng salita, gumawa ng mga ritual, at magpakita ng matinding kumpiyansa para maniwala silang ikaw ang may hawak ng susi sa kanilang ikagaganda ng buhay. Huwag kang maging masyadong teknikal o lohikal sa simula. Mas mahalaga na makuha mo ang kanilang emosyon at devotion dahil ang taong naniniwala sa iyo ng buong puso ay hindi ka basta-basta iiwan kahit anong hirap ang dumating. Ang pagiging isang charismatic leader ay isang sining ng pagbibigay ng vision na nakakasilaw at nakakaakit sa masa para kusang loob silang sumunod sa bawat utos mo nang walang pag-aalinlangan. Sa Law number 28, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagkilos ng may katapangan o boldness dahil ang pag-aalinlangan ay laging nagdadala ng kapahamakan at duda sa iyong kakayahan. Kapag pumasok ka sa isang transaksyon o laban ng may takot, madali itong mapapansin ng iyong kausap at gagamitin nila itong bentahe para lamangan ka o baratin ang iyong halaga. Mas mabuting magkamali ka dahil sa sobrang tapang kaysa mabigo ka
dahil sa sobrang pag-iingat na nagmumukha ng kaduwagan sa mata ng iba dahil ang tapang ay hinahangaan habang ang takot ay kinukutya. Ang mabilis at matapang na desisyon ay madalas na nakakagulat sa mga kalaban at nagbibigay sa iyo ng momentum para kontrolin ang sitwasyon bago pa sila makagawa ng kontrapelikula. Tandaan niyo mga ka-daily na ang swerte ay pabor sa mga matatapang. Kaya kung gagawa ka rin lang ng hakbang, gawin mo na ito ng buong lakas at walang bahid ng pag-aalinlangan para makuha mo ang respeto ng lahat. Napakahalaga rin na sundin ang Law No. 29 na nagsasabing dapat ay magplano ka hanggang sa huling dulo ng iyong tatahaking landas para hindi ka mabigla sa anumang hadlang. Maraming tao ang magaling lang sa simula pero dahil hindi nila naisip ang mga posibleng problema o ang magiging reaksyon ng iba, nauuwi sa wala ang kanilang pinaghirapan kapag dumating na ang mga pagsubok. Ang pagpaplano hanggang huli ay nangangahulugang titingnan mo ang lahat ng posibleng anggulo, ang mga what-if scenarios, at ang paraan kung paano mo tatapusin ang laban nang ikaw ang nakatayo sa dulo. Kapag alam mo na ang magiging kinalabasan ng iyong mga kilos, hindi ka na madaling matitinag ng mga panandaliang ingay o ng mga taong gustong humarang sa iyong daan dahil nakapokus ka sa iyong ultimate goal. Ang tagumpay ay hindi tsamba kundi ito ay bunga ng isang mahaba at detalyadong paghahanda na walang iniwang puwang para sa pagkakamali o sa panghihimasok ng tadhana. Panghuli para sa chapter na ito ay ang Law No. 30 na nagtuturo na dapat mong gawing mukhang madali o effortless ang lahat ng iyong mga nakamit na tagumpay sa harap ng ibang tao. Huwag mong ipagsigawan kung gaano kakapuyat, kung gaano karaming training ang ginawa mo, o kung gaano kahirap ang iyong mga pinagdaanan dahil nababawasan ang mystique o ang paghanga nila sa iyong galing. Kapag mukhang madali mong nagagawa ang mga bagay na mahirap para sa iba, iisipin nila na mayroon kang pambihirang talento o lihim na kapangyarihan na hindi nila kayang pantayan. Ang pagtatago ng iyong labor o paghihirap ay nagbibigay ng impression na ikaw ay isang henyo na natural na magaling sa lahat ng bagay, kaya mas lalo silang bibilib sa iyo. Hayaan mong manatiling lihim ang iyong mga diskarte at teknik para walang makagaya sa iyo at para manatili kang nasa itaas ng lahat bilang isang taong parang hindi man lang pinagpapawisan sa pag-abot ng mga bituin. Chapter 7: Pagkontrol sa sitwasyon at ang sining ng tamang timing. Sa ikapitong kabanata ng ating pag-aaral mga ka-daily, tatalakayin natin ang Law No. 31 na nagtuturo kung paano mo kokontrolin ang mga opsyon na ibinibigay mo sa ibang tao para sa huli ay ikaw pa rin ang panalo. Ang sikreto rito ay ang pagbibigay sa kanila ng pakiramdam na sila ang may hawak ng desisyon sa pamamagitan ng pagpipilian. Pero ang totoo ay kahit ano ang piliin nila ay pabor pa rin sa iyong sariling agenda. Sa negosyo man o sa personal na buhay, kapag ikaw ang nagdidikta ng mga pagpipilian, nalilimutan ng mga tao na tumingin sa labas ng kahon at nagiging biktima sila ng iyong inihandang bitag ng may ngiti sa kanilang mga labi. Halimbawa, kung gusto mong mag-invest ang isang tao, bigyan mo siya ng dalawang magkaibang plano na parehong kikita ka ng malaki para isipin niya na siya ang nakadiskubre ng magandang deal. Ang pag-control sa mga option ay isang mabisang paraan para maiwasan ang direktang pagpilit sa iba habang nakukuha mo ang eksaktong resulta na gusto mong mangyari sa iyong buhay at career. Pagdating naman sa pakikitungo sa masa o sa mga taong gusto mong pasunurin, gamitin mo ang Law No. 32 na nagsasabing mas mainam na maglaro sa fantasy o pangarap ng mga tao kaysa sa masakit na realidad. Ang katotohanan ay madalas na mahirap tanggapin, puno ng paghihirap, at nangangailangan ng mahabang proseso, kaya ang mga taong nag-aalok ng mabilis na solusyon o makulay na kinabukasan ang laging dinudumog. Sa iyong pagiging leader o influencer, kailangan mong matutunan kung paano magpinta ng isang magandang larawan ng tagumpay
na magbibigay ng inspiration at pag-asa sa iyong mga tagasunod sa gitna ng kanilang mga problema. Huwag kang maging masyadong negatibo o realistiko sa harap ng iba dahil ang mga tao ay natural na lumalapit sa liwanag at sa mga taong nagpaparamdam sa kanila na posible ang kanilang mga pangarap. Kapag nakuha mo na ang kanilang imahinasyon, mas magiging madali na silang gabayan patungo sa iyong vision dahil nakatali na ang kanilang emotion sa mga pangakong ibinigay mo sa kanila ng buong ningning. Sa Law number 33, binibigyang diin ang kahalagahan ng paghahanap sa thumbscrew o ang tanging kahinaan ng bawat tao na iyong nakakasalamuha para alam mo kung paano sila mapapagalaw. Ang bawat isa sa atin ay merong insecurity, isang lihim na hilig, o isang bagay na hindi natin kayang tanggihan. Kaya ang pag-alam sa mga detalyeng ito ay magbibigay sa iyo ng matinding leverage sa anumang usapan. Maaring ito ay ang kanilang pagmamahal sa pamilya, ang kanilang gutom sa atensyon, o ang takot na mawalan ng pera. Kaya dapat kang maging sensitibo sa mga maliliit na senyales na ipinapakita nila. Kapag nahanap mo na ang button na ito, magagamit mo ito para makuha ang kanilang kooperasyon o para mapigilan silang gumawa ng mga hakbang na makakasama sa iyong mga plano. Ang pagiging mapagmatyag sa kahinaan ng iba ay hindi para sa pananakit, kundi para sa pag-unawa kung paano mo sila mas mabisang mapapamahalaan para sa ikabubuti ng iyong mga proyekto at adhikain. Napakahalaga rin na sundin ang Law number 34 na nagtuturo na dapat kang kumilos ng may dangal o royal sa iyong sariling paraan para irespeto ka rin ng mga tao sa paligid mo. Kung ikaw mismo ay hindi naniniwala sa iyong halaga at kumikilos ka ng may pag-aalinlangan o masyadong mapagpakumbaba sa maling paraan, itatrato ka rin ng iba bilang isang ordinaryong tao na pwedeng balewalain. Ang pagkakaroon ng kumpiyansa, maayos na pananamit, at matatag na pananalita ay nagpapadala ng mensahe sa mundo na ikaw ay isang taong dapat pakinggan at sundin sa lahat ng pagkakataon. Isipin mo na ikaw ay isang hari o reyna sa iyong sariling larangan. Ang iyong aura at presensya ang magdidikta kung gaano kalaki ang respeto na ibibigay sa iyo ng iyong mga kliyente, katrabaho, at maging ng iyong mga kaaway. Ang taong marunong magdala ng sarili ng may dignidad ay natural na umaakit ng mga oportunidad na para lamang sa mga taong nasa itaas. Kaya huwag mong hayaang maliitin ka ng sinuman dahil sa iyong sariling kilos. Panghuli para sa chapter na ito ay ang Law number 35 na isa sa pinakamahalagang aral sa buhay, ang pagmaster sa sining ng timing o ang tamang pagpili ng oras sa bawat pagkilos. Huwag kang magmukhang nagmamadali dahil ang pagmamadali ay isang senyales ng kawalan ng kontrol sa sarili at sa sitwasyon, kaya dapat kang laging magmukhang kalmado at pasensyoso. Alamin mo kung kailan ang tamang panahon para umatake, kailan dapat maghintay, at kailan ang perpektong oras para anihin ang iyong mga pinaghirapan para hindi masayang ang iyong effort. Maraming magagandang plano ang nabibigo dahil lang sa maling timing. Masyadong maaga o masyadong huli, kaya dapat kang maging sensitibo sa takbo ng panahon at sa emosyon ng lipunan. Ang taong marunong maghintay sa tamang pagkakataon ay ang taong laging nakakakuha ng pinakamalaking parte ng tagumpay, habang ang mga nagmamadali ay madalas na nadarapa sa gitna ng kanilang pagtakbo. Chapter 8: Sikolohiya ng pananalo at pag-iwas sa mga bitag ng buhay. Sa ika-8 kabanata ng ating pagtalakay mga ka-daily, ituturo sa atin ng Law number 36 ang sining ng pagbaliwala sa mga bagay na hindi mo naman makuha o hindi mo kayang kontrolin sa kasalukuyan. Sa buhay, madalas tayong maubusan ng enerhiya sa kakaisip sa mga taong nangapi sa atin o sa mga pagkakataong hindi pumabor sa ating mga plano. Pero ang totoo ay mas binibigyan mo sila ng kapangyarihan kapag pinapakita mong apektado ka. Sa pamamagitan ng pagdedma o pagpapakita na wala kang pakialam, pinapatunayan mo na mas mataas ka kaysa sa anumang maliit na problema
at hindi nila kayang sirain ang iyong araw o ang iyong focus. Ang pagpapakita ng galit ay isang senyales ng kahinaan dahil ibinibigay mo ang remote control ng iyong emosyon sa ibang tao, kaya mas mabuting manatiling kalmado at ituloy ang iyong pag-asenso. Tandaan nyo na ang pinakamagandang higanti ay ang hindi pagiging katulad ng iyong kaaway at ang pagpapakita na masagana at masaya ang iyong buhay kahit wala sila sa iyong tabi. Pagdating naman sa paggawa ng impact sa iyong career o negosyo, gamitin mo ang Law number 37 na tungkol sa paggawa ng mga nakakasilaw na palabas o spectacles para makuha ang hanga ng lahat. Ang mga tao ay visual na nilalang. Mas mabilis silang maniwala sa iyong galing kung mayroon silang nakikitang magandang presentation, maayos na opisina, o isang brand na mukhang mamahalin at mapagkakatiwalaan. Huwag kang matakot na gumamit ng mga simbolo at magandang packaging sa iyong mga serbisyo dahil ito ang nagbibigay ng aura ng autoridad at tagumpay na hinahanap ng mga kliyente. Sa mundong puno ng ingay, ang taong may pinakamagandang visual at pinakamaayos na pagpapakilala ang siyang laging naaalala at pinipili ng masa. Isipin mo na ang bawat pagkilos mo ay bahagi ng isang malaking stage play kung saan ikaw ang bida, kaya siguraduhin mong ang bawat eksena ay puno ng dignidad at ningning na mahirap malimutan ng sinumang makakakita sa iyo. Sa Law number 38, may babala tayo tungkol sa pagiging masyadong iba sa paningin ng karamihan dahil ang pagpapakita na mas matalino ka o mas moderno ang iyong kaisipan kaysa sa tradisyon ay pwedeng maging mitya ng iyong pag-iisa. Bagaman mahalaga ang pagkakaroon ng sariling paninindigan, mas matalino kung susunod ka muna sa mga nakasanayang galaw ng lipunan o ng iyong komunidad para hindi ka pag-initan o bansagang mayabang. Maaari kang mag-isip ng malaya at magkaroon ng mga radikal na plano sa iyong isipan, pero sa harap ng ibang tao ay mas mabuting magmukhang ordinaryo at nakikisama para hindi ka nila harangan sa iyong mga adhikain. Ang tunay na tuso ay ang taong marunong mag-adjust ng kanyang anyo, depende sa kung sino ang kanyang kausap, habang nananatiling tapat sa kanyang sariling layunin sa loob ng kanyang puso. Kapag nakuha mo na ang tiwala ng nakararami sa pamamagitan ng pakikibagay, mas madali mo nang maipapasok ang iyong mga bagong ideya nang hindi sila natatakot o nag-aalinlangan sa iyong motibo. Napakahalaga rin na sundin ang Law number 39 na nagtuturo kung paano mo gagamitin ang galit ng iyong kaaway para sila ang magkamali habang ikaw ay nananatiling relax at kontrolado ang sitwasyon. Kapag nagalit ang isang tao, nawawala ang kanyang lohika at nagiging padalos-dalos ang kanyang mga desisyon, kaya ang trabaho mo ay panatilihin ang iyong lamig ng ulo habang sila ay nagwawala. Sa pamamagitan ng pagpapakalma sa iyong sarili, mas malinaw mong makikita ang mga butas sa kanilang argumento at mas madali mong mahahanap ang tamang timing para sila ay patumbahin ng walang kahirap-hirap. Huwag kang sasabay sa sigawan o sa init ng ulo dahil ang taong unang nawalan ng kontrol ay siya ring unang matatalo sa anumang diskusyon o labanan. Ang pagiging cool under pressure ay isang pambihirang katangian na nagbibigay sa iyo ng respeto mula sa iba at nagpapakita na ikaw ay isang leader na kayang humarap sa anumang krisis ng hindi natitinag. Panghuli para sa chapter na ito ay ang Law number 40 na nagpapaalala sa atin na huwag magtitiwala sa anumang bagay na ibinibigay ng libre dahil ang lahat ng may halaga ay dapat na binabayaran ng tama. Sa ating kultura, ang utang na loob ay isang mabigat na tanikala na pwedeng gamitin ng ibang tao para kontrolin ka o hingan ka ng pabor na mas malaki pa sa ibinigay nilang tulong noong una. Mas mabuting bayaran mo ang tamang presyo para sa isang serbisyo o produkto para manatiling malaya ang iyong kalooban at wala kang inaalalang obligasyon sa kahit kanino sa hinaharap. Ang pagiging mapagbigay sa sarili at ang hindi pagiging kuripot sa mga mahahalagang bagay
ay nagpapakita rin na ikaw ay may abundance mindset at hindi ka natatakot na gumastos para sa iyong ikakaunlad. Kapag binabayaran mo ang iyong mga obligasyon ng cash at walang paligoy-ligoy, mas lalong tataas ang iyong dignidad at mas magiging malinaw ang iyong mga relasyon sa negosyo at sa iyong mga kaibigan. Chapter 9. Leadership at ang pagpapanatili ng iyong posisyon sa tuktok. Sa ikasiyam na kabanata ng ating paglalakbay mga ka-daily, tatalakayin natin ang Law number 41 na nagpapaalala sa atin na iwasang tumapak sa yapak ng isang dakilang tao nang walang sariling diskarte. Kapag pumalit ka sa isang leader na sobrang sikat o matagumpay, asahan mo na laging ihahambing ang iyong galing sa kanya at mahihirapan kang gumawa ng sarili mong pangalan kung susunod ka lang sa kanyang estilo. Ang kailangan mong gawin ay ibahin ang direksyon, basagin ang lumang sistema, at magpakita ng bagong bentahe na ikaw lang ang makakapagbigay para makita ng lahat ang iyong tunay na halaga. Huwag kang makontento sa pagiging anino lang ng iyong sinundan, kundi pilitin mong higitan ang kanilang nagawa sa pamamagitan ng pagiging orihinal at matapang sa iyong mga desisyon. Sa ganitong paraan, mas mabilis mong makukuha ang respeto ng iyong mga tauhan at kliyente dahil makikita nila na ikaw ay may sariling vision at hindi ka lang basta proxy ng nakaraan. Pagdating naman sa paglutas ng mga gulo sa loob ng iyong grupo o kumpanya, gamitin mo ang Law number 42 na nagsasabing dapat mong hanapin ang pinagmumulan ng problema at doon ka tumama. Sa bawat grupo ay laging may isang tao na nagsisilbing leader ng mga reklamador o ng mga taong gustong manabutahe. Kaya sa halip na makipag-away sa lahat, mas mainam na paalisin o i-neutralize mo ang pasimuno. Kapag nawala ang shepherd o ang pinuno ng gulo, natural na magkakalat ang mga tupa at mawawalan sila ng lakas na kalabanin ang iyong autoridad o ang iyong mga plano. Ang pagiging direkta sa pagtukoy sa ugat ng problema ay magliligtas sa iyo sa mahabang panahon ng stress at pabalik-balik na issue na nakakaubos lang ng iyong pasensya. Tandaan niyo mga ka-daily na ang isang mabisang leader ay alam kung kailan dapat maging tigas para mapanatili ang kaayusan at disiplina sa kanyang nasasakupan para sa ikabubuti ng lahat. Sa Law number 43, binibigyang diin ang sining ng pagkuha sa puso at isipan ng ibang tao para kusa silang sumunod sa iyo nang hindi mo na kailangang mamilit. Ang kapangyarihan na nakuha sa pamamagitan ng takot ay madaling mawala kapag wala ka na sa harap nila. Pero ang kapangyarihan na nakuha sa pamamagitan ng pagmamahal at tiwala ay mananatili habang buhay. Alamin mo ang mga pangangailangan ng iyong mga kasama. Ipakita mo na naiintindihan mo ang kanilang sitwasyon. At gumawa ka ng paraan para maramdaman nilang bahagi sila ng iyong tagumpay. Kapag ang mga tao ay naniniwala sa iyong adhikain dahil sa iyong kabutihan at malasakit, sila mismo ang magiging proteksyon mo laban sa iyong mga kaaway at sila ang magtatanggol sa iyong pangalan. Ang pagiging relatable at ang pagkakaroon ng malasakit sa iyong kapwa ay hindi kahinaan kundi ito ay isang matalinong investment para sa isang matatag at matagal na pamumuno sa anumang larangan. Napakahalaga rin na gamitin ang Law number 44 na tungkol sa mirror effect kung saan gagayahin mo ang galaw at ugali ng iyong kalaban para ma-disarm mo sila at makuha ang kanilang loob. Sa pamamagitan ng pagsalamin sa kanilang mga kilos, nararamdaman nila na magkatulad kayo at unti-unti silang nagiging kampante na magbukas ng kanilang mga sikreto at plano sa iyo. Ang teknik na ito ay madalas gamitin sa sales at sa diplomasya dahil ang tao ay natural na komportable sa mga taong katulad nila ang pananalita, pananamit at pananaw sa buhay. Kapag nagawa mo ito ng maayos, mas madali mong mahuhulaan ang kanilang susunod na hakbang at mas madali mong maipapasok ang iyong sariling impluensya nang hindi nila namamalayan.
Ang pagiging parang salamin ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa kanilang mundo, habang dahan-dahan mo namang binabago ang kanilang paningin patungo sa iyong direksyon. Panghuli para sa chapter na ito ay ang Law number 45 na nagpapaalala na kailangan mong mangaral ng pagbabago pero huwag mong biglain ang lahat ng tao sa isang bagsakan lang. Ang mga Pilipino, tulad ng karamihan, ay mahilig sa nakasanayan o tradisyon, kaya kung magpapatupad ka ng bagong patakaran, siguraduhin mong mayroon pa ring bahagi ng lumang sistema na may iwan para hindi sila matakot. Ang sobrang bilis na pagbabago ay nagdudulot ng kaguluhan at pag-aaklas dahil pakiramdam ng mga tao ay nawawala ang kanilang seguridad at pagkakakilanlan sa iyong pamumuno. Gawin mong dahan-dahan ang transition at gumamit ka ng mga pamilyar na simbolo o salita para mas madali nilang matanggap ang iyong mga bagong ideya sa negosyo o sa career. Ang matalinong leader ay parang isang magsasaka na naghahanda muna ng lupa bago magtanim ng bagong binhi para siguradong tutubo ito ng maayos at magbibigay ng masaganang bunga sa tamang panahon. Chapter 10. Ang pagpapanatili ng balanse at ang sining ng pagiging flexible. Sa huling kabanata ng ating serye mga ka-daily, tatalakayin natin ang Law number 46 na nagpapaalala sa atin na huwag tayong magmumukhang masyadong perpekto sa harap ng ibang tao. Ang pagiging sobrang galing, sobrang yaman, o tila walang kamali-mali ay isang malakas na magnet para sa inggit at selos na pwedeng maging dahilan para gawan ka ng masama ng iyong mga kasamahan. Mas matalino kung paminsan-minsan ay magpapakita ka rin ng iyong mga maliliit na pagkakamali o mga human flaws para maramdaman ng iba na tao ka lang din na katulad nila at hindi ka isang banta sa kanilang ego. Sa ating kultura, ang mga taong masyadong bida ay madalas na pinupulutan sa usapan. Kaya ang pagpapakumbaba at pag-amin sa mga simpleng kahinaan ay isang mabisang depensa para manatili ang suporta ng iyong paligid. Ang tunay na matalino ay alam kung paano itatago ang kanyang sobrang ningning para hindi masilaw ang mga taong nasa ibaba niya at para hindi siya maging target ng mga lihim na kaaway na naghihintay lang ng iyong pagkakamali. Pagdating naman sa tagumpay, gamitin mo ang Law number 47 na nagtuturo na dapat kang huminto kapag naabot mo na ang iyong target o goal. At huwag kang magpapadala sa bugso ng kasakiman. Maraming tao ang dahil sa sobrang saya sa pagkapanalo ay nakakalimot na sa kanilang orihinal na plano at gumagawa ng mga hakbang na labas na sa kanilang kakayahan hanggang sa sila ay madapa. Ang paglampas sa iyong goal ay madalas na nagbubukas ng mga bagong panganib at nagbibigay ng pagkakataon sa iyong mga kalaban na makabawi dahil naging kampante ka na at nawala na ang iyong focus. Matuto kang mag-exit sa tamang panahon, anihin ang iyong mga pinaghirapan at mag-ipon muna ng bagong lakas bago ka pumasok sa susunod na malaking hamon sa iyong buhay. Ang disiplina sa paghinto ay kasing halaga ng tapang sa pagsisimula dahil ang taong alam kung kailan sapat na ang kanyang nakuha ay ang taong mananatiling panalo sa mahabang panahon nang walang inaalalang banta. Sa Law number 48, ibinibigay sa atin ang pinakaimportanteng aral sa pagtatapos ng librong ito at ito ay ang pagiging formless o ang pagkakaroon ng kakayahang mag-adjust sa anumang sitwasyon. Huwag kang maging matigas o masyadong nakatali sa isang sistema dahil ang mundo ay mabilis magbago. At ang mga taong hindi marunong sumabay sa agos ay ang mga unang nalulunod at naiiwan. Maging parang tubig ka na sumusunod sa hugis ng baso o ng ilog. Kapag may harang ay gumawa ka ng ibang daan at kapag maluwag ay dumiretso ka ng buong bilis patungo sa iyong pangarap. Ang pagiging flexible ay nagbibigay sa iyo ng proteksyon dahil hindi ka basta-basta mahuhuli o madidiktahan ng iyong mga kalaban kung paano ka kikilos sa bawat pagkakataon na darating sa iyo. Ang mga pinakamatagumpay na tao sa kasaysayan
ay iyong mga marunong mag-pivot sa kanilang negosyo o career kapag nakita nilang hindi na gumagana ang lumang paraan, kaya huwag kang matakot na magbago ng anyo kung ito ang kailangan para sa iyong survival. Bilang pagbubuod sa lahat ng ating napag-usapan mga ka-daily, ang 48 batas ng kapangyarihan ay hindi lamang tungkol sa pagiging tuso, kundi tungkol sa pag-unawa sa kalikasan ng tao para hindi ka maging biktima ng sistema. Ang kaalamang nakuha mo sa video na ito ay dapat mong gamitin ng may talino at may malasakit sa iyong kapwa para ang iyong pagyaman ay maging inspirasyon din sa iba nating mga kababayan. Huwag mong kakalimutan na ang tunay na kapangyarihan ay nanggagaling sa disiplina sa sarili, sa patuloy na pag-aaral, at sa pagbuo ng mga relasyon na nakabatay sa respeto at pagpapahalaga sa bawat isa. Gamitin mo ang mga aral na ito bilang iyong gabay sa paggawa ng mga desisyon sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, at sa pagpapalago ng iyong pera para masigurado mo ang magandang kinabukasan ng iyong pamilya. Tandaan niyo na ang buhay ay isang mahabang laro at ang taong may pinakamalinaw na isipan at pinakamatibay na sikmura ang siyang laging huling nakatayo sa dulo ng laban. Sana ay marami kayong natutunan sa ating naging talakayan tungkol sa mga aral ni Robert Greene na pwedeng-pwede nating i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay dito sa Pilipinas. Ang pag-asenso ay hindi lang swerte, kundi ito ay bunga ng tamang diskarte, tamang timing, at tamang pakikitungo sa mga taong nasa paligid natin. Kaya simulan mo na ang iyong pagbabago ngayon. Huwag mong hayaan na ang mga pagkakataon ay dumaan lang sa harap-harap mo nang hindi mo ito nagagamit para sa iyong ikakaunlad, dahil ang oras ay ang pinakamahalagang puhunan na meron tayo sa mundong ito. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig mga ka-daily, at asahan nyo na marami pa tayong ibabahagi na mga kaalaman na makakatulong sa inyong personal at financial growth. Hanggang sa susunod nating pagkikita at laging tandaan na ang bawat hakbang mo ngayon ay ang pundasyon ng iyong tagumpay bukas. Kaya galingan mo at huwag kang susuko sa iyong mga pangarap. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.